Ito po yung request ng mga viewers at saka subscriber. Sana po ay ang babasahan kung ito ay masyadong sensational ngayon at maririnig nyo yung kanyang mga salita sa media. Tandaan po, ito ay for entertainment use only. Ang mabuti, i-keep. Ang pangit, itapon. At sana naman po yung maunawaan natin ang bawat sinasabi ko ay ini-interpret ko lang po sa nakikita ng tarot. Actually po, si Mr. Saldico sa ngayon ay nasa keep na secure na lugar na siya lang talaga ang nakakaalam at isang tao na maaaring ito ay ang kanyang attorney. Ayan. Yan. Isang tao na tiwala siya, tapos nakita nyo may hat siya. Ibig sabihin nun, may katungkulan din na lalaki na pinagkakatiwalaan ni Mr. Saldico. Maring ito ay ang kanyang kinikilala o ang kanyang attorney o isa sa pinagkakatiwalaan niya na makakatulong sa kanya. Yan. Marami ang babatikos talaga kay Mr. Saldico kung totoo ba ang mga pinagsasasabi niya o kung totoo na wala siyang kinalaman. Ito. Pero ilaban lang po niya ang katotohanan. Marami, ayan nakita nyo yung mga ibon. Ibig sabihin, delikado po siya. Ako na po nagsasabi, ang sabi po ng tarot, lumaban siya, sabihin niya ang katotohanan, yun yung espada. Ibig sabihin, yung espada will tell the truth. Ayan. At itong mga ibon na to, ito yung mga delikado na espiya o mata na nakatingin sa kanya sa pagsasabi niya ng katotohanan na dala niya. Pero kailangan niyang ituloy. Ito pong nakita niyo po itong punong ito, kailangan niyang ituloy ang pagsasabi ng totoo kasi kung hindi, siya mismo ay ididiin ng mga taong pinuroteksyonan niya. Kaya kinakailangan maunahan niyang sabihin ng katotohanan. Yung po sabi ng tarot dalawang tao, parehong lalaki ang pinuproteksyonan niya. Yan. Na kinakailangan, kaya po nakabaliktad, ibig sabihin, kinakailangan niyang isiwalat, huwag siyang matakot. Yun nga lang, maraming threat, kaya nga sabi dito po, maraming ibon. Ibig sabihin, maraming delikadong sitwasyon. Ibon lumilipad, nakikita siya, momonitorin siya ng dalawang lalaki. Ayan, dalawang lalaki. Kita nyo naman po dalawang lalaki, nakatalikod. Sabihin pag nakatalikod, tapos nakaharap, ito siya, nakaharap sa kanya, kilala niya. At ang masakit, yan, nakaharap sa kanya at ang masakit, siya yung pinaka-main post. Ibig sabihin, siya, itong dalawang ito nakatalikod. Hindi nabiblame masyado. Siya lang ang nabiblame. Kaya kinakailangan, ang sabi po ng tarot, sabihin na niya, huwag siyang matakot. Although, napakahirap ng sitwasyon niya, pero panindigan niya. Dahil kung hindi niya yun gagawin, mismong sariling pamilya niya, ang mapapahamak, hindi dahil sa mga threat, kung hindi dahil sa kahihiyan. At ang isang anak niyang babae ay delikado. Nagkakaroon siya ng depression, babae ito na anak, nagkakaroon siya ng depression, nalulungkot siya. Actually, siya ang humihiling sa ama na ayusin na at isiwalat na at sabihin na. Kasi maaaring itong batang ito sa sobrang depression ay makagawa ng hindi maganda sa kanyang sarili dahil sa sobrang kahihiyan na tinatanggap niya. Mr. Saldico, kung naririnig nyo lang po ito. At nakita ko rin naman po ito at nakita ng buong mundo sa social media na sinabi nyo ng totoo. Panindigan nyo po. Alam nyo po ba kung bakit? Ang sabi po dito, tingnan nyo mabuti Nakita nyo to na maitim na to. Ito maitim na to. Yan, may shadow kasi. Yan. Parang tribe na yan. May isang grupo. Yan, may isang grupo na kahit magtago ka, ay delikado ka. Isang grupo, bayad, ganon, ibig sabihin binayaran. Paano nasabing binayaran? Nakita nyo, may isang namumuno at may hawak siya. Ibig sabihin, inutusan po ito. At ito ay pakana ng mga taong pinoproteksyonan mo. Ayan, dalawa. Paano nasabi pong pinoproteksyonan?
Nakita mo yung dalawa nasa likuran mo, samantalang ang lahat ng sakit, ang lahat ng bintang, ang lahat ng burden ay nasa yung mga kamay. So, ang ibig sabihin po nito, mas wise na magsalita po kayo ng katotohanan, sabihin ninyo kung ano yung sinabi ninyo at ipina-interview, panindigan ninyo kung yun ang totoo kasi ang sabi po dito, it will lighten your life. At it will certainly lighten and save the life of your family. Ang pagsasabi mo ng katotohanan at ang paglantad mo ng katotohanan, kahit ano pa ang sakripisyong mangyari, ay makaka-save ng iyong family, ng iyong sarili, at higit sa lahat, ito yun ha, bakit siya higit sa lahat? Kasi may liwanag. Yan. Makakatulong ka. At kahit paano, ang mga tao, ayan o, mga tao, tapos ikaw ito, ay tutulungan ka. Tutulungan ka ng mga tao na masave. Ililigtas ka o. Yan, ililigtas ka. Ito ka po. Tapos ito po yung gusto ng mga tao. Masabi mo lang ang katotohanan, ikaw ay ililigtas. Ayan, ibig sabihin, a-agree sa inyo ang mundo. That is the good karma na sinasabi. Kahit ano pa ang kapalit ng iyong pagsasabi ng katotohanan, people will protect you. Mailabas lang ang katotohanan. Oh. Kasi ito po hula po ito. Paraha po ito. Nakita niyo po yung mga pana na pula? Kung magtatago po kayo, yung mga, ito po ang ibig sabihin to, lilinawin ko po Sa pagtatago nyo, mas delikado ang buhay nyo. At anytime, maaari po kayong mag-disappear sa mundo. Kaya, pula. While, nakita nyo naman ito, na puro green. Ito, nakita nyo, puro green. Ang ibig sabihin nito, manindigan na lang po kayo. Although nakakatakot, pero manindigan po kayo kasi, ay, dito, wait lang, baka mahalo. Kasi, may isang taong lalaki na talagang siya ang katotohanan na talagang pinakaulo ng scam ng kaguluhan sa buhay nyo na ngayon ay namamayagpag at nakaupo pa sa mataas na upuan ng panunungkulan. Yun po ang sinabi ng tarot. Nasangkot po or nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. December of 2023. At bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. Dalawang maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes.
at ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes.